malalaman ng isang tao na dapat na po siyang pumunta sa ENT? Sa ENT. Opo. Pag sinabing, ha? Ha? Sabi ito, taka, lagi kayo nag-aaway ng kausap mo, ha? Sisigawan kayo. O kaya tapos sa TV, nilalakasan yung volume. Ano? Opo. Tapos, siyempre, sometimes makikita mo yung isang pasyente, isang tao, medyo parang walang naiintindihan kasi. So, parang tahimik lang siya sa isang lugar. Hindi niya naririnig kasi yung mga tao. So, hindi siya unable to communicate well. Kaya parang tahimik lang siya. Pag ganun, medyo ganun. Tapos, kakausap mo, hindi mo naman talaga hindi naman niya naririnig yung sinasabi mo. Nahihiya naman siyang, ha. Meron ganun mga tao. No? Tapos, may mga ibang tao, muffled ang sound. Hindi ka maintindihan talaga. No? Opo. So, pwedeng nagkakamali ng mga naririnig niya. So, imbis na I love you, I hate you, sa naririnig niya. Tapos nagagalit na sa'yo. No? So, pwedeng ito yung mga dahilan, kung manifestasyon, kung bakit tayo kailangan pumunta sa doktor. Opo. Huwag na pong mag-intay ng matagal. Huwag nang mag-intay ng matagal, lalo na pagka talagang ganyan. Kasi, it's something which we need to communicate. Pag ang hearing kasi, for communication yan eh. Yes. Pagkang bata, lalo na pagkang bata, nagsisimula pa lang, tapos bingi na bingi talaga. Hindi siya nagkakaroon ng cognitive response. So, parang mahina, hindi siya nakakakuha ng kanyang mga dapat malaman sa mundo natin dito dahil bingi, no? So, hindi rin siya nakakapagsalita eventually. Naku, kaya magpa-check up po kayo mga kasangbahay. Doc, last na po, ano po yung tips niyo po sa atin pong mga parents, mga bata po? Paano po maingatan po ang ating mga pandinig? Yeah, unang-una, nabanggit na natin, no? Huwag masyadong gagamit ng cotton buds, no? So, paglinis ng tenga, sa labas lang, or don't clean it at all, no? So, pwede kumuha ng malinis na handkerchief, gamitin mo lang yung pinky finger, sa labas lang, ano. Tapos siyempre iwasan natin yung exposure natin sa loud sounds, no. Lalo na pagka nandito yung bata kasi sometimes hindi talaga masyadong wala, ganyan lang siya. Tapos pero ang dami pa lang pumapasok na loud sounds, ano. Tapos siyempre pag merong infection, yung paggamit ito, tapos kailangan maging aware ang mga parents natin, lalo na pag may mga luga na lumalabas yan sa loob ng tenga natin. Kasi siyempre, yan yung mga habits, no? Bad habits na pwede nating na-acquire, ano? Pagkakalikot ng tenga, pagka ini-ignore natin yung mga infection, no? Tapos siyempre, yung mga degenerative nating mga changes as we grow old, so pwedeng nangyayari sa atin.